OMG! Si Marlon, mahaba ang buhok, may bigote at balbas. Kamukha raw niya si Papa Jesus. Marami tiyak ang napapa-sign of the cross kapag nakikita ang litrato ng lalaking ito online. Mahaba ang kanyang buhok, may bigote at meron pang mahabang balbas. Higit sa lahat, nakakontodo costume pa. Papuri sa Diyos! Kamukha raw ni Hesukristo. Sus Mariosep! Ang lalaki sa viral photos ngayong Pasko ng pagkabuhay. Buhay na nakaharap ng aming team ang 31 anyos na si Marlon na mas kilala ngayon sa tawag na Papa Lord. Welcome to Tapalord Street. Unang nakilala si Marlon nung nag-viral ang litrato niya na may hawak na kawa ng tapa na negosyo ng kanilang pamilya. Humayo kayo at magsaing ng marami. Sa totoo lang daw, hindi sinadya ni Marlon na magpahaba ng buhok. Wala lang daw talaga siyang mapagpagupitan nitong pandemic. Hindi ko rin na-expect na ganito yung mapupuntang image sa akin eh. Meron nag-amen, ligtas mo kami, plus ligtas points. Nung una, naiilang ako eh, kasi baka pare-pares kaming magkasala nito. Hanggang pati na ang kanyang bigote at balbas, pinahaba na rin niya. At para mas gumanda ang forma ng kanyang heavenly healthy hair, meron pa siya ngayong sariling hairdresser. Monthly ko siyang itinitrim. Ngayon flat na siya eh, so ililayered ko siya ng konti para maganda yung buhok niya. Pinaalagaan ko siya ng shampoo, pero ang ginagamit ko talaga pambabae. Hindi nga lang daw siya looking blessed, feeling blessed din. Dumami raw kasi ang kanyang mga suki sa kanilang tapa business. Ang dating tumutubo lang ng 150 pesos kada araw sa pagbenta ng 3 kilong tapa, ngayon umaabot na ng 300 kilos. Kaya kada buwan, kumikita lang naman siya ng halos 100,000 pesos. Ingat. Malayo sa dinanas nila noong kalbaryo. Walang-wala talaga kami. High school graduate lang ako. Sisiksikan kami sa maliit na bahay. Never kong sinisi yung Diyos. Sa buhay natin kasi, dapat ikaw yung gagawa. Hanggang naisipan nilang magtinda ng tapa na ang recipe, sarili nila. Nag-post sa mga food pages. Inisip nila bakit ganito mag-market to. Hanggang sa napapabili na sila. Dahil sa kanilang tapa business, himalang nakapagpundar sila ng bahay, sasakyan at kainan. Hallelujah! Dumating na kami sa punto na tama na to, dito na lang tayo. Pero palaki pa rin siya ng palaki, kaya nakakaisip kami mag-improve pa. Kasi marami pa siyang mararating eh. Masasabi ko na talaga na pinagpala talaga ako. Gayunman, meron pa rin daw iba na hindi kayang sakyan ang kanyang mga ginagawa. Ginawa niyong katatawanan ng Panginoon. Hindi na nakakatuwa. Hindi ka demonyohan ka sa katawan, nagkakasala kami dahil sa'yo. Bakit ko ititigil eh? Wala naman akong ginagawang mali. Ginagawa ko tong gimmick na to para mabuhay kami. Tsaka ang ginagawa kong ng kalokohan is yung sarili ko lang, hindi naman yung Diyos eh. Sinisiguro rin daw niyang may limitasyon ang kanyang panggagaya para hindi siya minus 100 points sa langit. Meron din akong mga kakilalang pare. Sila nagsasabi kung lalampas na ba ako o hindi. Pagka sobra yung kinikita namin, itinutulong namin yun sa mga kapos. Pero kadalasan sa mga ampunan, lalo na ng pandemic. Tumutulong kami sa mga street children. Nito namang Enero, nung itinampok namin ang isang babae na may maamong mukha, matangos na ilong at mapungay na mata. Napaabag Ginoong Maria ang marami. Kamukha raw kasi niya si Mama Mary. Mama Mary, huwag niyo po muna akong kunin. Ano ka ba? Ako lang to. Siya ang half Pakistani na si Sanjila Jean. Magki-Christmas. Tapos kailangan po ng angel. Ay, kamukha niya si Mama Mary. Tapos inisip na po nila na Mama Mary po yung role ko nung sa misa.
Makalipas ang 3 buwan, si Sanjila Jean, #blessed daw sa mga biyaya na dumating. Kung dati, pumipila siya sa auditions, ngayon, siya na raw ang nilalapitan para sa modeling offers, para sa cosmetic products, skincare brands, clothing lines, at pati mag-judge sa beauty pageants. Uy, di ba siya yung napalabas sa KNJS? Mag-message po sila ng kung ano muna yung brand nila. Pwede daw po ba nila akong kunin bilang endorser? Lahat ng biyaya, ipinagpapasalamat daw niya sa Diyos. Sobrang thankful po ako kasi iba na po yung narating ko ngayon compare po dati. Nakakapag-give back na po ako sa family, sa friends, sa supporters. Looking blessed, feeling blessed sila. Kaya naman, always grateful. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.